Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Oy, tuwan-tuwa po ang mga DDS ha. Tuwan-tuwa po ang mga DDS sa balita tungkol kay former Senator Leila de Lima. Dahil ayon po sa mga DDS, ito basahin ko nga yung mga comment nila, balik kulungan daw itong si former Senator Leila de Lima. Sabi nga dito sa comment, di pa nagsisimula na back to you kaagad. Tapos ito pinagbintangan pa talaga na may masamang hangarin daw si De Lima. Kasi sabi na ito, basta may masamang hangarin sa kapwa, instant karma. Ayan mga kababayan. Pinapabalik lang siya ulit sa tahanan niya sa Muntinlupa. Ayan mga kababayan ha. So meron kasing balita mga kababayan. Ito po yung balita na ito pong Court of Appeals ay ninalify daw itong pag-acquit kay De Lima ng Muntinlupa Regional Trial Court. Ito po yung balita. Ang sabi raw ng Court of Appeals, null and void yung desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court na i-acquit itong si former Senator Leila de Lima at si Ronnie Dayan dito sa drug charges na i-file laban sa kanila. Ayan po kaya tuwan-tuwa po yung mga DDS mga kababayan. Alam naman natin na itong si Leila de Lima ay sumama na po doon sa prosecution team na magdidiin kay Sara Duterte diyan po sa impeachment. Kaya sabi ng iba, naku paano na ito? Okay na sana kumpleto na uli kasi nawala po yung dalawa, hindi po nanalo yung mga prosecutor, isa po sila Meron pong dalawang hindi nanalo, so nabakante yung dalawang slot. Pero nanalo po si Leila de Lima sa party list, pati si Jokno. So itong dalawa na mga veteranong mga abogado, sila yung pumalit doon sa dalawang slot. Ang problema ngayon, itong si Leila de Lima ay mukhang balik kulungan. Ayun yung sabi ng mga DDS. Alam mo naman ng mga DDS hindi kumbaga parang yung mema lang ba mema. Pag nabalitan, kung ano-ano na agad ang sinasabi. Ito, tingnan niyo mga kababayan, Ito, basahin lang natin yung ilang comment dito. Tama po kayo, kaya pinagbabayaran na ni Digong ang karma niya. Bumalik dun sa Kasi instant karma raw si De Lima. Ang na-karma ay itong si Digong. Ayan. So, ano ba talaga? Mga kababayan, gusto lang natin linawin kasi baka naman ito ay fake news. Alam niyo naman ang mga DDS, kalat na kalat po ang kanilang mga trolls. Grabe mga kababayan ng mga trolls ng DDS. Talaga na pag nag-post ka ng laban sa mga Duterte, talagang makikita mo Talagang yung flooding ng comments, ito po ay hindi normal. Kung mapapansin niyo ako, naranasan ko na yan. Nag-post ako ng video. At grabe, nag-flooding mga kababayan yung kanilang mga komento ng mga trolls. Kaya ito, linawin natin. Ano ba, balik kulungan ba si Leila de Lima? O meron lang gustong paliwanag na gustong makuha itong Court of Appeals? Ito mga kababayan, mismo kay Leila de Lima. Makinig naman kayo mga DDS sa mga magagaling. Doon sa mga eksperto, hindi yung sinabi nyo lang na nullify, void, wala na, tapos na, balik kulungan. Pwede ba yun? Pwede ba yung nagdesisyon na ikaw ay laya na, tapos, pababalikin ka sa kulungan? Ano yun? Saka nakakita ng ganon, bawal po yun. Kasi double jeopardy na yun. Ito yung paliwanag ni Leila de Lima, makinig kayo mga bopols ng mga DDS. Makinig kayo mga bopols na DDS. Kasi ito, unang-una, nagtaka po si Senator Leila de Lima. Bakit naging ganun yung desisyon ng Court of Appeals? Nagtaka siya. Meron kayang lumakad nun? Pero kaya nagpakalat, alam niyo naman itong mga, hindi natin sinasabi na bayaran ang judge ng Court of Appeals. Pero meron po mga nangyayari na nai-influensyahan sila. Pwedeng pera, pwedeng kakilala. So, hindi natin alam. Hindi natin sila pinagbibintangan. Pero nagtaka raw siya. Etong yung desisyon ng Court of Appeals ay kanyang ipinagtaka.
laban sa pagpapawalang sala ng Muntinlupa RTC sa drug case na inihain ng Administrasyong Duterte. Saka ito niliwanag ni De Lima, hindi binabawi ng Court of Appeals ang ginawang pag-akwit sa kanya ng Muntinlupa Court, kundi ipinapalinaw lamang ang desisyon nito. Mga DDS, natatanga-tanga. Pinapalinaw lang. Kasi nabasa nyo ba yung desisyon ng Court of Appeals doon sa nagsasabi na balik kulungan si Leila de Lima? Nabasa nyo ba? Hindi. Basahin nyo muna para maintindihan ninyo. Hindi yung puro kayong ngak-ngak, puro kayo dada, tapos yung pala, hindi nyo naman pala binasa yung desisyon. Ito mismo, si Leila de Lima, nabasa nila ang desisyon ng Court of Appeals na ibalik sa Regional Trial Court ang isa sa mga kaso kung saan na-acquit na daw siya, si Leila de Lima. Kaya katakataka itong desisyon na ito na mistulang pinapaulit ng Court of Appeals ang pagkasulat ng desisyon ng RTC dahil daw hindi ito masyadong malinaw. Hindi yung kini-question yung yung pagkaka-acquit. Sinasabi, paliwanag nyo maigi yung desisyon ninyo. Siguro nakulangan ang Court of Appeals. Pero hindi ibig sabihin nun, balik kulungan si Leila de Lima. Mga bopols kayo, mga DDS kayo. Sabi ni de Lima, naniniwala rin kami na lahat ng sagot sa mga tanong ng CA sa desisyon nila ay maaaring makita sa records ng kaso. Baka kailangan lang naming iturong muli sa kanila ang aming motion for reconsideration. Ang mga specific na portions ng records kung saan makikita ang mga sagot sa kanilang mga katanungan. So meron lang sigurong hindi nalinawan ng Court of Appeals. O merong alam nyo na, nag-impluwensya. Pwedeng ganun. O kaya naman merong hindi naman natin pinagbibintangan. Sinasabi lang natin, bakit ganun? Bakit ganun ang naging desisyon ng Court of Appeals? Tapos ito pa. Sabi ni de Lima, kung ito nga ang desisyon ng Court of Appeals, ay iaakyat yan sa Korte Suprema kung kinakailangan. Hindi ibig sabihin nun balik sa sa kulungan. Kasi pinawalang sala na Ito. Pakinggan nyo, mga bopols sa mga DDS. Samantala, hindi pa ito nangangahulugan na wala ng bisa ang aking acquittal, sabi ni de Lima. Final and unappealable ang aking acquittal. Ibig sabihin, final and unappealable, hindi na pwedeng i-appeal yung acquittal. Anong kalaban? Ang aking acquittal dahil sa prinsipyo ng double jeopardy, hindi mo pwede ipakulong ulit. Papakulong mo sa the same na kaso na na-acquit siya. Double jeopardy na yon. Habang appealable pa naman hanggang Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals. Sa ngayon, mas matimbang pa rin ang pagpapawalang sala sa akin ng RTC. O yan. Alam niyo mga kababayan, sa tingin ko lang ay natatakot eto mga DDS kay de Lima. Bakit kayo natatakot kay de Lima? Nagsabi lang siya na sasama siya dun sa prosecution team. Biglang nagkaganyan. Kabado sila kay Leila de Lima. Baka gamitan sila ng mga English nito parang Miriam Defensor Santiago rin ang English nito So, hindi kaya natatakot. Etong kampo ng ni Sara Duterte, kaya ganito ang ginawa. Ganito ang nangyari. So, hindi pa nga nagsisimula, binabanatan nyo na. Halatang halata tuloy na nanginginig na kayo sa takot. At gusto nyong alisin si Leila de Lima dyan sa sa prosecution na team na magdidiin nga dito kay Sara Duterte. Kaya abangan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, mga tanga-tanga mga DDS, ibabalik si Leila de Lima doon sa kulungan. Hindi po ganun yun. Gamitin nyo naman mga utak nyo, mga bopols. Akala nyo, balik agad sa kulungan. Dahil, nagsana yung Court of Appeals. Hindi ganun yun. Bubobo nyo naman. Ay, mga nag-comment, sana ikulong nyo ulit yan. Hindi pareho yan kay Franz Castro, guilty pero hindi kulong. Anong klaseng batas meron sa admin na ito? Sana ikulong niya. Hindi po ganun yan, mga bopos nyo naman. Okay, so ayan po ang update natin kay Leila de Lima. Abangan natin ang magiging update dito po sa sa pagbaliktad ng Court of Appeals
dun sa pag-absuelto ng Muntinlupa RTC sa isang drug case ni Senator Leila de Lima. Abangan po natin yan. At ito mga kababayan, pag-usapan na rin natin. Alam nyo ba, dyan po sa Maynila ay hindi po pumasok sa top 12 si Amy Marcos. Kahit na papunta-punta siya dyan, papansin-pansin yan sa mga rally ni Isko Moreno, ito pong si Amy Marcos ay hindi po pumasok sa top 12. Ibig sabihin, kahit mga taga Maynila, ayaw po kay Amy Marcos. Tataka nga lang tayo, paano nakapasok to eh. Diba? Paano nakapasok tong Amy Marcos na ito? Eh dito sa Maynila, tingnan nyo. Number 13 po siya. Sino ba nag-number 1 dito sa Maynila? Ito po yung boto ng Maynila sa mga senators. Nanguna po si Bam Aquino. Si Bam Aquino, grabe mga kababayan. Ang daming lugar sa Pilipinas na number 1 si Bam Aquino. Bam Aquino, Bongo pangalawa, pangatlo si Kiko Pangilinan, pang-apat si Ping Lacson, pang-lima si Tito Soto, pang-anim si Erwin Tulfo, pang-pito si Bato de la Rosa, number 8, Heidi Mendoza. Alala ko tuloy yung salitang ganyan kasi ayan daw ang salita ni former Senator Leila de Lima. Pasok si Colonel Busita sa Maynila kasi kailangan ng Maynila si Colonel Busita lalong-lalo na marami pong tulongges na mga motorista diyan po sa lungsod ng Maynila. Number 10 Pia Cayetano, number 11 Mark Coleta, number 12 Benhur Abalos. Ayan po yung top 12 diyan po sa lungsod ng Maynila. At kapansin-pansin na etong si Amy Marcos na umaattend po dyan sa mga rally ni Isko ay pang-13 lamang. So ibig sabihin, hindi siya gusto ng taga Maynila. Ayan mga kababayan, wala lang, sinabi ko lang sa inyo. Pasok naman siya di ba? Pumasok naman siya sa top 12. Pero sa Maynila mga kababayan, na kung saan doon siya talaga tumutok di ba? Lagi siyang kasama ron Nagsalita pa nga si Sara Duterte ron Binanatan nila yung mga congressman na bumanat kay Sara Duterte. Di ba? At doon sa 3 congressman, by the way, report ko lang, sa 3 congressman na binanatan ni Sara Duterte, isa lang po yung hindi nanalo, yung 2 po nanalo. So wala rin epekto yung pagdakdak ni Sara Duterte dyan. Okay, so yan. Ayaw ng Maynila kay Amy Marcos. Tapos isa pa, pati si Mocha. Si Cookie ni Mocha, hindi rin nanalo. Tapos si Apple Nieto, hindi po nanalo. Kasi kumakanta, wala sa tono. Paano ba na? Tapos yung Cookie ni Mocha, alok mo yung Cookie. Anong gagawin naman nila nyo sa Cookie mo? Baka panis na yan. So ilan po ang ating update mga kababayan. Hindi po totoo na balik-kulungan si Leila de Lima dahil po sa naging desisyon ng Court of Appeals. Meron lang po silang gustong maliwanagan. Okay? At siguro, baka merong gumagapang-gapang dyan tapos na election pero may gumagapang pa rin. Hindi natin alam. At ito naman sa mga senators na ibinoto sa Maynila, hindi po kasama si Amy Marcos sa top 12. Ibig sabihin, hindi po siya gusto ng mga Batang Maynila. Okay, so ilan po muna ang ating update. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa ibang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.